one. We're live na po. Okay, magandang umaga sa inyo. Sige, go. Question po ito galing kay Joe Abelia de la Ama. Boss G, isa po akong OFW, nasa Qatar po ako ngayon. Ano pong dapat kong gawin? Yung pinsan ko po kasi ni-scam ako na mahigit 100,000 at ginamit po ito sa pagsusugal at pinangako niya sa akin gagamitin niya para sa business at business partner po kami dalawa. Ngayon po, lahat po ng ipon ko ay nasa sa kanya. Ano pong dapat kong gawin? Papakulong ko po ba siya o hayaan ko na lang at papatawarin dahil kapamilya naman po? Hindi dahil ka pamilya, pinapatawad ninyo mga tao. Pero Pilipinas, alam niyo naman na napakahirap ng putang inang justice system dito. Pag mga ganyang 100,000 lang, 200,000 lang, small claims court lang yan. Small claims court. Kailangan nandito ka physically para mag-asikaso sa small claims court. Kukuha ka abogado, kailangan SPA, matrabaho yan. Pilipinas, wag mong tangahan, wag mong bobohan. Pag ang isang tao nag-o-offer sa'yo ng putang inang negosyo na nasa kabilang bansa ka, wag mong tatanggapin. Panginoon Pilipinas, wag mong tangahan, wag mong bobohan. Napakadali ng konsepto. Pag alam mo na wala ka doon para magnegosyo at wala kang malay sa pagninegosyo, wag mo ibibigay ang pera mo kahit kanino para bumisnes partner sa isa pang putang inang wala ring malay sa pagninegosyo dahil lang kamag-anak mo. Pilipinas, wag mong tangahan, wag mong bobohan. Putang ina, ang tinting katangahan yan. Hindi mo na mababawi yung pera, didiretsuhin kita. Hindi mo na mababawi yung pera. I-small claims court mo yan, may konting pag-asa. Konting pag-asa. Konting pag-asa. Pero mas madali pa na gumawa ka na lang ng bagong pera kaysa putang ina singilin po pa. Yung putang ina hindi mo naman alam kung may pera pa ba o wala na. Wala na yung pera na yan, didiretsuhin kita. Pagka subgarol ang tao, umutang sa'yo o nakipag-business partner sa'yo, tangin at diretso, wala na yung pera na yan. Wala na yan. Huwag ka nang umasang maililitaw pa na yung pera mo. Ubus na yan, sunog na yan. Mas madali na lang gumawa ng bagong pera. Next time, huwag mo na lang tangahan. Kung gusto mo maghapol, welcome ka. Pag uwi mo ng Pilipinas, small claims court. Punta ka lang ng munisipyo. Pero overall, mas madali pang gumawa ng bagong pera kaysa maningil sa mga putang inang yan. Tinangahan nyo eh. Huwag nyo kakalimutan Pilipinas, napakasimple ng konsepto. Pag ang pera mo, inabot mo sa kamay ng iba, huwag ka nang umasang babalik pa yan. Huwag ka nang umasang babalik pa yan. Ganun kasimple. Next question. Tanong naman po ito galing kay Gabriel. Boss G, question lang po, ano pong masasabi nyo kapag ang magulang ay ginahasa ng kapwa mo kamag-anak at ang anak din ay ginahasa ng kinakasama ng magulang na yun? Ano pong dapat mong gawin doon? Pakulong mo, tapos pa-psychiatry mo yung bata. Kasi may emotional damage sa bata. May psychological damage dyan. Pa-psychiatry mo yung bata, tapos pakulong mo yung tao. Hindi ganun kakomplikado yan. Pilipinas, pakinabangan ninyo ang justice system. Oo, it will take some time. Pero mapapakinabangan mo yan. Pero hindi naman pwedeng tumigil na lang doon ang buhay. You have to move forward in life. Minsan, kailangan mo ng psychiatric help. Yun ang sagot ko. Next question. Tanong naman po ito ni Yui ko. Boss G, question lang po, ask ko lang kung dapat ba isang babae lang ba dapat ang minamahal? I will go to sa perspective ng masakit kasi sa ulo pag masyadong madami. Gano'n na lang. Masakit sa ulo pag masyadong marami. Dadamihan mo yung babaeng minamahal mo, tapos lahat ng mga babae na kinakantot mo, masakit sa ulo yan. Diretsuhin lang kita. Pero kung maraming mahal mo, puro babae, tapos yung mga yan, mga kaibigan, halo-halo mga kaibigan, kamag-anak, o kung sino-sino pa, mga kapwa-tao mo, ayos lang yun. Pero kung ang mahal mo, marami, tapos lahat yun, puta, inasawa mo, tangina, sakit sa ulo yan. Diretsuhin lang kita, isipin mo yung tantrums ng isang piraso lang, i-times 2 mo, i-times 3 mo, nakadepende kung ilan yung trip mo. Daming tantrums yan. Tangina, paigis sa mga ulat yan. Brother, pakaso yun. Oo, ulitin ko, pag naka-live ako, paalaga kami sa tubig, please. Sige. Next question. Tanong po ito ni sabi ni War. Sabi po ni Wardex Morningstar, Boss, reality check tayo. Kahit bali-balik ka rin nyo man, di nyo mababago ang isip ng tao. Reality check lang, mas ginagamit yung pangangkabobohan ng mga tao eh. Ha ha ha. Reality check din tayo.
Hindi naman ako interesadong balik na rin yung impression mo sa akin eh. Reality check tayo. Sino ka nga uli? Nakakalimutan mo yata hindi ka kilala. Nakakalimutan mo rin at the same time na wala kang pangalan, na malamang kung hindi fake account, lock profile yan. Tingnan mo yung account. Kung hindi fake account, lock profile yung gamit mo. Nakakalimutan mo rin yata na wala kang credibility at nakakalimutan mo rin yata na isa ka lang sa mga commenter sa sobrang dami ng mga comment na dyan. At reality check lang tayo ha, reality check lang tayo. Pag nagpa-type ako ng yes doon sa mga taong nagbago ang buhay dahil sa mga bagay na pinagtuturo ko sa internet, baka malula ka. Reality check lang tayo. Nakalimutan niya yata tumingin sa salamin na wala siyang laman. Nakalimutan niya tumingin sa salamin na hindi siya kilalang tao. Nakalimutan niya rin tumingin sa salamin na wala siyang credibility kung sino man niya. Okay, next question. Reality check, nakalimutan niyang tumingin sa salamin. Nakalimutan, tangina. Okay, go. Tanong po ito galing kay Nick Fuentes na nagbigay ng 10 stars. Salamat sa masarap na sinigang kanina, sir. Nag-take out ako for lunch bukas. Hehehe. Tumatagal talaga yung sinigang. Alam mo, hindi ko nga alam, merong weirdong konsepto sa sinigang. Naalala ko ng mga panahon na nagsisinigang kami dun sa bahay. Pag kinabukasan yung sinigang, basta babad lang nandun yung yung sili, yung kamatis, at saka yung sibuyas. Lagay mo sa ref, paglabas mo kinabukasan, ang sarap ng sinigang. Mas masarap siya kaysa nung bagong luto. Hindi ko alam kung dun ba sa fermentation process, o dun sa lumalabas yung juices nung kung ano man yung mga nakababad dun sa tubig. Gano'n. Hindi ko sigurado eh. Sige, next question. Pero sigurado ako, mas masarap yan bukas kaysa ngayon. Yes. Tanong naman po ito, galing kay, di pala tanong, sabi ni Nathaniel Ofredo, good evening sir, ingat po kayo palagi, good health po sa inyo kasampu ng iyong kasamaan dahil po sa inyo nagbago ang buhay ko. Tinan mo, ayan ang reality check. Asan ngayon si reality check? Ikaw, ilan yun na pagbago mong buhay ng kapwa-tao mo? Reality check lang tayo. Tangina, may mga tao talaga, pakiramdam talaga nila, yung opinion nila ultimate eh. No? Yung kung ano lang yung unang pumasok sa utak nila, akala nila yun nakagad ang totoo. Tapos yun ang tawag nila reality check. Yun din ang tawag nila real talk, tangina solid. Without considering na yung perspective nila, hindi yun ang perspective ng iba. Nalilito sila, akala nila pag may perspective sila, may opinion sila, akala nila ultimate na kagad yun, tapos wala na talagang tatalo ron, akala nila real talk na kagad ang tawag doon. Without considering na hindi mo pa nga naibabanggayan sa reality na sobrang daming tao para masabi mo real talk yun eh. May mga tao talaga delusional eh. Yung akala nila, supremo sila ng hukbalahap. Na parang ultimate lahat ng sasabihin nila. Where in the first place, wala naman laman ng resume yung mga yan. Sige, next question. Tanong naman po ito galing kay Bernard Joseph Lavinia. Paano mo malalaman kung para saan ka talagang field? In the first place, wala naman talagang konseptong para saan ka ba talagang field eh. There's no such thing. You can be good at anything. Pwede kang maging magaling sa kahit na anong bagay na pipiliin mo. Pero you have to consider yourself kung alin ba talaga dun, yung talaga may malaking interest ka. Kasi yung konsepto ng interest, nakakapagpa-boost yan ng konsepto ng potential. So lahat ng tao may kanya-kanyang potential, di ba? Pero yung interest, nakakapagpa-boost yan ng konsepto ng potential. Paano nangyari? Pag magaling ka sa mathematics, ang malamang na magiging successful ka na pipiliin mong mga field, kung hindi maging engineer ka, mag-architect ka, o something na may kinalaman sa mathematics, chemist, something to that effect, di ba? Pag magaling ka naman sa language, magaling ka sa grammar, pwede kang mag-newscaster, pwede kang mass journalism, di ba? At everything else in between, pwede kang mag-teacher, di ba? Kasi alam mo magiging alam mo makakausad ka dun sa mga professional. Kasi unang-una, alam mo, kilala mo sa sarili mo na magaling ka dun sa field na yun, plus gusto mo din. Na pwede kang maging mas magaling pa kaysa sa mga ordinaryong mga taong kapantay mo dahil lang mas gusto mo yung field na yun kaysa sa kanila. Kasi may mga iba napilitan lang dahil sa magulang eh. May mga iba naman dahil, may mga kaklase nila doon pumunta sa field na yun, gano'n. Yun ang dahilan kung bakit may mga tao nagsisikuhan ng mga field na hindi talaga nila gusto. Kasi tsumamba lang talaga kasi hindi pa nila nakikita kung saan pa talaga yung magaling sila. Buti nga ngayon may NSAT na eh, kung NSAT na natawag doon. NCAI, sorry. NCAI. Yung exam para malaman mo kung saan ka ba nag-e-excel. Ang ganda-ganda ng konsepto na yun. Oo, hindi nga 100% accurate yun. Ando na tayo. Pero at least at the very minimal, alam mo kung saan ka nag-e-excel. Nagkakatalo na kung yun bang bagay na nag-e-excel ka, gusto mo rin at the same time, yun surefire, perfect combination yung dalawa na yun. Yun ang sabi ko rin. Tanong naman po ito galing kay Joseph. What do you think about the afterlife, bro? Do you believe in purgatory? Do you believe in life after love?
Hindi ako naniniwala sa purgatorio kasi basahin mo buong Biblia, wala akong nabasa salitang purgatorio sa Biblia. Kahit nga si Rizal, very credible individual si Rizal, pambansang bayani natin, kinikilala ng maraming iba't ibang mga bansa. Binasa niya buong Biblia, wala raw banggit si Kristo o si Bueses tungkol sa purgatorio. Imposible naman na hindi niya nabasa ang libro katoliko. Imposible yun na para ma-conclude mo na walang ganon, walang purgatorio sa banggit si Kristo o si Moises. Imposible hindi niya nabasa yung version ng mga Katoliko ng Biblia. Kasi kung hindi niyo alam, mas maraming libro na nasa loob ng Biblia ang Katoliko versus sa Biblia ang Protestante. Ang Biblia ang Protestante, somewhere around 66 books lang. Ang Biblia ang Katoliko naman, somewhere around 72 books, kung di ako nagkakamali. Meron pa nga iba, 88 daw, sabi nila. Pero overall, para masabi ni Rizal yun, na ibig sabihin, categorical yun. Walang banggit si Kristo o si Moises man tungkol sa purgatorio. Yun yung parang, kung hindi ako nagkakamali, ano yan eh, El filibusterismo yata yun, o liham ni Rizal sa kadalagahan ng Malolos, kung hindi ako nagkakamali. Alin dun sa dalawa? Yun ang sagot ko ron. Wala kasi akong nabasa. Gusto nyo, meron namang digital Bible di ba? Download ka ng digital Bible sa App Store mo, di ba? Kung sa Play Store man yan, o sa iTunes yan, iTunes ba tawag doon? Nakalimutan yung sa iPhone. Yung sa iPhone, download ka ng digital Bible, tapos may search engine doon, type mo, Purgatorio. Tama, walang lalabas. Wala kasi ako binasa ko rin buong Biblia, wala akong nabasa meron, yun nasa Macabeo, na hindi naman kinikilalang libro ng mga Protestante. Pero hindi nakasulat doon. Hindi nakasulat doon Purgatorio. Yung konsepto, somewhere around dun sa konsepto na parang ipinagdadasal ang patay. Parang gano'n ang tunog. Pero hindi purgatorio. Yun ang sagot ko. Next question. Tanong po ito galing kay Yowa. Boss T, yung kamay po ba kamay ng Diyos, yun po ba yung tinatawag na purgatorio? Yung nasa hob, hindi yun. Hindi yun. Nasa kamay niya ang kaluluwa ng bawat bagay na may buhay. Diba? At ang hininga ng lahat ng tao. Alam mo, hindi yan literal na kamay ng Diyos. Sigurado ako, hindi yan literal na kamay ng Diyos. Sisipin mo, ikaw ang Diyos, hahawakan mo lang ba ng ganyan? Dito lahat ng mga Dami. Diba, hindi literal yan. Nasa kamay niya, ibig sabihin, nasa control niya. Siya ang in charge ng buhay. Siya ang in charge ng buhay. Hindi mo naman papamalian yan Siya talaga in charge ng buhay diba? Sabi mo, Chester, di ka ba nag-i-interpret nun? Hindi. Pwede mo rin sabihin, oo. Either way works. Diba? Kasi alam mo naman sa Biblia ang ibig sabihin ng kamay sa Biblia in general perspective talaga, paggawa. Parang katulad nung si Moises inilabas yung Israel sa bondage ng Egypto. Inilabas daw ng may unat na kamay. Nakasulat yun, literal. Oo, nakasulat kasi nakaletra talaga. Inilabas si Israel dun sa Egypto, unat na bisig at tawag. Unat na bisig, ano yun? Nakagano si Moises. Habang naglalakad sila, tara, labas na tayo dito. Nakaganon. Buong maghapon nakaganon. Hindi ganon. Yung konsepto ng kamay sa Biblia, paggawa. Kaya nga sabi sa Biblia, putulin mo, itapon mo. Mga kamay mo, nakakapagpatisod sa'yo, putulin mo, itapon mo. Hindi yung literal na puputulin mo talaga yung kamay mo. Pero yung gawang masama, tatanggalin mo. Ganun din yung konsepto ng nakeo, nasa paggawa ng Diyos, nasa kapangyarihan ng Diyos. Yung ibig sabihin ng kamay dun, yung kamay, nasa kamay niya ang lahat ng bagay na may buhay at ang hininga ng lahat ng mga tao. Nasa kamay niya. Pero hindi purgatorio yun. Maling interpretation yun. Ang pinakamalapit na interpretation, nasa control ng Diyos. Kasi yung kamay kasi, it denotes something to the interpretation ng paggawa o paghawak o control at the same time. Diba? Hindi mo mapapasubalian yun. Pero to conclude that it is a physical place or a spiritual place kung saan inilalagay ng Diyos yung mga patay, baka mamali ka dun. Wala na sa hulog yan, wala na sa lugar yan. Kasi tingnan mo, wala kang mababasang salitang purgatorio sa Biblia. Iisipin mo yung konsepto. Kung doon pala nilalagay ng Diyos lahat ng mga patay, ba't naman hindi pinangalan ng purgatorio yan sa Biblia? Ba't walang ganun? Ba't wala? Kasi kung Diyos ang kung sa Diyos galing yung konsepto, meron yan. Kasi tingnan mo, yung salitang iglesia nga, nakasulat sa Biblia
Kaya iglesia ni Cristo yan, o iglesia ng Diyos yan, o iglesia sa Judea, iglesia sa Samaria, iglesia ng mga Hudyo, iglesia sa ilang. Yung salitang iglesia nakasulat sa Biblia eh. Yung salitang relihiyon nakasulat din sa Biblia. Eh sa dami ng mga bagay na pinasulat ng Diyos, hindi kasamang ipinasulat ang purgatorio. Pinasulat ang langit, pinasulat ang impyerno. May detalye tungkol sa impyerno, may detalye tungkol sa langit. Salitang langit, salitang impyerno nakasulat sa Biblia. May mga detalye pa. Pero yung purgatorio, nakalimutan talaga ng Diyos ipasulat. Ganun ba yun? Yung iba ganun kung mag-interpret gagawin nila, hahanapin nila ngayon yung description na pinakamalapit dun sa konseptong nasa isip nila. Ganun yung iba eh. Hahanapin nila yung description sa Biblia. Hanap nila sila description. Tapos, ang gagawin nila, hihilutin nila yung description para lagyan ng pangalan na yung pangalan na yun, non-existent dun. Non-existent. Hindi nag-exist yung pangalan. Isasaksak ngayon nila yung pangalan na nasa isip nila. Papunta dun sa talata kahit wala naman talaga nakasulat na ganun. Parang si Jumil Baloria. Ganun. Naalala niyo yun, di ba? Nung tinatanong ko sa kanya, nasan dyan yung pangalang Katoliko? Hindi niya mahagilap yung pangalang Katoliko eh. Sabi, lumalaganap daw. Yun daw ikang salitang lumalaganap. Katoliko daw ika yun. Wala nga ron sa talata yun. So ano ibig sabihin? May nakikita yung ibang mga tao, hindi nakikita ng iba, parang multo. Di ba? Doon na ngayon pumapasok ngayon yung mga interpretation na masakit sa ulo kasi wala naman talaga sa talata. Eh ako hindi ako mahilig sa ganun eh. Mga interpretation na wala sa talata. Hindi talaga ako mahilig sa ganun. Sa akin, kung ano yung pinaka nagbe-make sense, may common sense ako. Ginagamitan ko ng common sense. Maingat ako sa pagkukonclude ng mga bagay na may kinalaman sa Biblia at saka sa Quran. Maingat ako sobra. Sobrang ingat ko dyan. Eh tignan mo, yun nga lang salitang ulitin ko, yung salitang purgatorio, hindi mahagilap sa Biblia, non-existent yun. Hindi mahagilap sa Biblia eh. May mababasa kang langit, may mababasa kang impyerno, may mababasa kang Sheol, libingan, at maraming iba't iba pang mga bagay tungkol sa mga bagay na tungkol sa patay. Pero, purgatorio, wala sa Biblia. Wala talaga. Sa dami ng mga bagay na ipinangalan sa mga lugar, pagkatapos mong mamatay, wala kang mahagilap kahit isang talata na nagsasabing purgatorio. Wala. Binasa ko buong Biblia, alam ko sinasabi ko. Hindi ako tanga. Binasa ko buong Biblia, alam ko sinasabi ko. Sige, next question. Tanong naman po ito galing kay Ansel Shernan Astillero. Boss G, ask ko lang, naka-attend or nakapunta ka na ba sa isang orientation ng isang networking company? At ano ang naramdaman mo experience ninyo? Salamat, Boss G, aka Jordan Peterson ng Pinas. Patay. Huwag niya nakalabitan ng ganun sa dulo. Nanliliit ako sa sarili ko eh. Jordan Peterson ng Pinas eh. Nanliliit ako sa sarili ko kapag sabi ni nung isang magagaling na abogadong kilala ko, ang sabi niya, praise undeserved is slander in disguise. Good evening. Hello. Dito. Praise undeserved is slander in disguise. Pag yung pagpuri, hindi nalalapat sa tao, panlalait yun nang hindi halata. So, nanliliit ako kapag pinupuring Jordan Peterson ng Pinas. Hindi ako. Malabo yun sa bonong pusit. PhD yun. Doktor pa, PhD pa. Sino naman ako? Undergrad lang ako eh. Anyways, going back dun sa tanong mo. Ano nga ulit tanong? So ask ko lang po kung naka-attend or nakapunta ka na ba? Networking, napakarami na. Matagal na akong buhay. Nakita ko na yung mga nakita ko pa nga yung mga kaloob-looban. Nakilala ko pa management ng mga ibang networking. Siyempre, hindi naman lahat. Pero nakilala ko management ng networking. Ano naramdaman ko? Nung bata pa ako, pakiramdam ko talaga, yayaman ka talaga doon. Hindi ko naman makitatanggi yun nung bata pa ako. Kasi bata pa ako, I was 16 back then. 16 ako. Oo. Nung mga panahon kabataan ko, sumali ako sa isang grupong ang pangalan Legacy. Yung Legacy na yun, wala na yun. Sarado na yung kumpanya na yun. Hindi ko nga alam kung ano nangyari na dun eh. 9,800 ang membership nun. Matagal na yun. 16 years old ako nun. High school ako nun. Tapos paniwala ako. Ala ko talaga yayaman. Tapos pinaliwanag sa akin ni Uncle. Si Uncle kasi, he has enough credibility sa isip ko. Kasi, kung ang isang sistema gagana, sasabihin niya gagana yan. Pag ang isang sistema hindi gagana, sasabihin niya rin diretso, hindi gagana yan. At saka yung kung ano-ano yung mga paliwanag. So, pinaliwanag ngayon sa akin ng buo ni Uncle, panloloko ng kapwa yan. Sabi sa akin ng diretso ni Uncle. Panloloko ng kapwa yan. Bakit panloloko ng kapwa? Bakit? Nangangako sila sa'yo, kasi sumama din si Uncle doon eh. Nangangako sila sa'yo na yayaman. Tapos he did the math in front of me. He did the math. So ginawa niya ngayon yung conclusion sa harap ko, hindi gagana yan.
Sila, na may-ari, ito sabi niya, naalala ko, hindi ko makakalimutan yung sinabi ni Uncle na yun din yung nire-reverberate ko sa mga tao. Ang sabi ni Uncle na hindi ko makakalimutan, yung mga nasa ibabaw niyan, malaki posibilidad hindi networker yan. Nagre-recruit lang sila, oo. Pero yung mga nasa ibabaw niyan, nagtitinda ng produkto. Yun ang sabi niya. Ang mga yumayaman dyan, yung nagtitinda ng produkto, hindi yung mga nag-i-invite. Bakit? Diretso eh. Ang sabi ni Uncle doon, hindi ko rin makakalimutan eh. Kada tinda ng produkto, may tubo sila. Ikaw naman, kada invite mo, walang assurance na makakakuha ka kagad. Kasi A and B pa. E paano kung puro strong leg lang? E di ang laki ngayon ng waiting mo. Diba? Ganun yung konsepto. Na oo, sige, sasabihin nila sa'yo, payaman. At tapos, eventually, paglipas ng mga panahon, namatay si Uncle. Tapos, hindi ko rin makakalimutan na nakakilala ako. Hindi naman napasok, pero nakakilala ako ng marami pang networker. At recently lang, meron akong pinasok na isang networking. Sabi ko, hindi talaga mali si Uncle. Just to understand the entire figure, just to understand the entire system, para maintindihan yung buong sistema, pumasok ako sa isa pa with clear intention. Just to put that on the table, I had clear intentions. Malinis yung intention ko. Gusto ko lang talagang maintindihan kung paano gumagana ang sistema sa loob. And I was not wrong. I was not wrong. Hindi ako mali. Mula noon hanggang ngayon, ang target pa rin nila kabataan. Mula noon hanggang ngayon, ang target pa rin nila, yun pa rin mismong mga produkto maidispatcha. Mula noon hanggang ngayon, ang target pa rin nila, maipaunawa na yayaman ka kahit hindi naman totoo. Mula noon hanggang ngayon, Nikon, home appliances. Mula noon hanggang ngayon, parehas lang. Parehas lang ang konsepto ng network. Parehas lang. You are welcome to disprove my claim, pero bahala ka na. Bahala ka sa ano mo, bahala ka sa sarili mong platform para patunayan hindi naman totoo yung claim ko. Pakita niyo yung mga yumaman, di ba? Pakita niyo naman ang bank account nila. Kasi yung iba dyan, diretso, straight out, panluloko na lang talaga ng kapwa eh. Ang ginagawa ng ibang mga networking, although hindi lahat, kasi hindi naman kasi lahat may kapasidad na katulad nito eh. Ang ginagawa ng malalaking networking, bibihisan yung mga upline. Yung mga upline, as in nakadikit sa management yun. Mabango pangalan yan sa management. Papahiramin ng kotse, papahiramin ng mansyon, papangalan kunyari sa kanila. Sila daw kunyari ang bumili nun, tapos may mga cheque-cheque pa. Tapos may mga bundle-bundle na pera. Ang totoo nun, galing sa management yun eh. Kasi totoo naman talagang yumayaman talaga ang may-ari ng networking. Pero yung mga downline, tangina straight out, kahit ano bang milyon-milyon yung ipakita nyo sa akin sa papel, hindi nyo maipapakita yan sa mga bank account ninyo. Mana pa, ito worse. Yung pera nanggaling pala sa iba, nakalagay sa bank account nyo. Okay. Kaya nga sabi ko sa inyo, pag may nagpapanggap na networker at mayaman daw siya at yumaman daw siya sa networking, tignan nyo baka may ibang negosyo yan. Pero ito, worse. Tignan nyo yung ORCR kung kanila ba nakapangalan o dun sa kumpanya. Putang ina. Huwag tayo maglokohan, Pilipinas. Huwag tayo maglokohan. Hindi talaga ako pabor sa networking. Kung ikaw yung may-ari, sigurado, paldo ka dyan. Pero kailangan mo munang manloko ng maraming kapwa-tao. Ako, mas pabor pa ako sa direct selling eh. Gusto niyo ng diretso? Mas pabor pa ako sa direct selling. Na okay, sige, halika kayo mga gustong magbenta ng produkto namin. Lahat ng mabibenta nyong produkto, may komisyon kayo. Yun, kaliwaan. Kaliwaan yung komisyonan talaga. Mabenta mo yung produkto nila, may komisyon ka. Yun, okay pa sa akin yun eh. Pero yung sistema ng A and B na yan, tas yayaman, putang ina. Putang ina. Napakarami na akong pinanggalingan na ganyan. Napakarami na. Next question. Tanong po ito ni Bernard Joseph Lavinia. Sino ba dapat yung taong dapat mong pakinggan at pagkatiwalaan at hindi mo dapat pakinggan at iwasan? Ito. Maganda yung tanong. Ang sabi sa Biblia, huwag kayong padaya. Bakit? Kasi nakakadugas nga eh. Ang masasamang kasama, sumisira ng magagandang ugali. Ang masasamang kasama, sumisira ng magagandang ugali. Tignan mo yung kabuuan ng tao. Pag puro masasama ang nasa isip, meron lang isa, 2 pirasong punto, layuan mo yan. Pag yung tao naman, puro magaganda ang nasa isip, matino, katinuan, meron lang isa, 2 pirasong sablay, yan ngayon ang dikitan mo. Ganun ako tumitingin overall. Overall. Yung overall ng tao.
Maraming halimbawa sa internet ng mga taong alam nyong hindi nyo dapat dikitan. Pero ang mga tao bulag, ang nakikita, 1-2 pirasong tamang ginawa lang. Ganun lang. 1-2 pirasong tamang ginawa. Pero yung overall, nakabuuan ng tao, may diferensya talaga. I know. Alam ko. Bakit? Tangina, alam ko kung ano itsura ng masasamang kasama eh. Galing ako ron eh. Alam ko kung ano itsura ng masasamang kasama. Yan yung mga taong, oo, sige, may loyalty, blah, blah. Diba? May love, blah, blah. May respect, blah, blah. Pero tignan mo yung kabuuan ng pagkatao. Kabuuan ng pagkatao. Ano ba nagiging epekto sa mga kapwa-tao? Doon mo makikita eh. Makikita mo yun sa epekto. Sa ginagawa, lumalabas sa bibig. Sa kasaganaan ng puso, nagsasalita ang bibig niya. Hindi mo maayaalis yan. Hindi mo maayaalis yan. Tignan mo ang epekto. Yung mga kasama ba nila, tumitino o sumasama? Lalo bang nagtatapat sa isang babae o nagpaparami ng babae? Mabuti ba yung pinagkakakitaan o masama? Nanloloko ba ng kapwa o nagtatapat? Doon mo makikita eh. Overall eh. Tignan mo yung overall. Ano yung overall? Yung kabuuan ng pagkatao ng tao at saka yung epekto niya sa iba pang mga taong sumusunod sa kanya. Yun ang sagot ko ron. Next question. Tanong naman po ito ni Ron Random. Hi Ma'am Gail, hi Sir Chi. Asking opinion for this. Do you believe in simulation after realities, deja vu, and elemental glitches? Sarap nito pag-usapan. Thank you for noticing. Isa lang sasagutin ko. Yung simulation, hindi ako para kumontra. Pero hindi rin ako para sumang-ayon. Pero, ang MIT mismo ang may sabi. Massachusetts Institute of Technology yata yun, MIT. Yung pinagkukuhanan ng mga astronaut ng NASA, ng mga engineers din nila at the same time. At ang marami pang mga institusyon na may kinalaman sa mathematics. Kasi talagang magagaling talaga sila. Pagdating sa mathematics. Ang MIT ang nagsasabi, there's that 50% chance na ang buhay natin in general, itong reality na nakikita natin is just a simulation. Tangina sa akin, that's staggering. Kasi yung 2% chance nga lang, masyado nang malaki. Yung 50% pa kaya. Isipin mo, lahat ng namamatay, di na bumabalik. Oo, sige, sabihin mo, hindi, merong namatay, muling nabuhay. Hindi, buhay pa yun. Akala mo lang patay na kasi wala ka naririnig na heartbeat. Without considering na yung mga kuryente sa utak nila, meron pa. Habang may kuryente pa sa utak, buhay pa yan. Kahit wala ng heartbeat. Paano ko nasabi? Hindi nyo na ba nakikita na may mga transplant ng puso? Oh, anong ibig sabihin? May mga panahon doon, sumasaglit yan, tumitigil yan. Transplant ng puso. Tapos, isa pang magandang pruweba dyan, di nyo nakita yung mga dinidefibrillator, tigil na puso ng mga yun eh. Pero napapabalik nila uli. So ano ibig sabihin? Hindi pa patay yun, tumigil lang yung puso. Sabi nga ng mga scientifico, it will take somewhere close to 10, parang 20 minutes yata na buhay pa yung utak kahit tumigil na yung puso sa pag-pump ng dugo. Yun nga isa sa mga dahilan kung bakit tinanggal nila yung anong tawag din yung sinachap yung ulo? Yung isa ron sa, guillotine? Guillotine kung gano'n nagkakamali? Guillotine? Yes po. Guillotine, parang gano'n. Yung sinachap yung ulo, tapos yun yung parang capital punishment. Nalalagay ulo mo sa kahoy na ganyan, tapos nakaganan yung kamay mo, tapos chachapin yung ulo mo. Oh, kaya nila tinigil yun. Kasi turns out, tangina pag-chop ng ulo, buhay pa pala yung ulo na yun for about parang 10 minutes, gano'n. Buhay pa yung ulo. Kaya nila tinigil yun. Kasi hindi daw humane na practice. Ngayon, yung 50% chance para sa akin, masyadong malaki yun. Sobrang laki nun para sa akin. So, ano ibig sabihin? Merong possibility na baka pag namatay ka, doon talaga yung totoong gigising ka na sa reality. Eh, yun yung mga bagay na talagang sobrang sarap pag-usapan ng alas 3 ng madaling araw, no, habang nag-iinom. Oh. Kasi di ba na masyadong mahilig mag-inom. So, pero ayan yung mga bagay na masarap talagang pagkwentuhan sa reality. Masarap pagkwentuhan yan eh. Pero may 50% chance yan, sabi ng MIT. Hindi ko maitatanggi yun. Kasi may mga ganong pakiramdaman eh. Parang nangyari na to. Yeah. Deja vu. Hindi rin maipaliwanag yung mga scientific yung deja vu na yan eh. Hindi rin eh. Parang, nangyari na yung kutsara nakalagay dyan sa kwarto, hindi sa kusina.
Paano napunta sa kwarto? Hindi ko alam. Basta parang nangyari na to. Nangyari sa akin yun eh. Nasa kwarto yung kutsara. Tapos may hinahanap na kutsilyo, nasa loob ng ref. Tapos alam kong nasa loob ng ref kahit first time ko palang pumunta rin sa bahay. Weird ko. Nangyari na sa akin yun, no? Intention ko. Nangyari din naman sa lahat ng tao yun. Imposibleng ako lang. Nangyari sa lahat ng tao yan. Repeatable yan. Pero hanggang ngayon, di pa rin makipaliwanag ng mga scientific yan. Kaya nga sabi ko nga, merong sobrang daming mga bagay na hindi natin kaya paliwanag sa sarili lang natin, sa buhay natin. Ang dami nating mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng mga scientific. Taka na, isipin mo, yung pinaka-rare na cancer, na nakakalkula pa nila kung ilan yung percentage nun sa sobrang daming milyon-milyong tao. Pero yung mga deja vu na yan, di maipaliwanag yun eh. At marami pang iba pang mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. Ang dami, sobrang. Sobrang daming mga bagay na hindi kaya ipaliwanag ng siyensya. Yun nga lang, isipin mo lang, hanggang ngayon, hindi pa rin natin makita yung dulo ng universe. Utang ina, diba? Hindi pa rin natin makita dulo ng universe. Hindi pa rin natin alam kung anong itsura o kung anong konsepto ba. Alam mo yung physical form, hindi natin alam kung anong physical form nung ang tawag God particle. Hanggang ngayon nga, ito, tama. Isa sa mga pinakamalaking thing of a wonder ko. Ang araw, kasi tumitingin din ako sa taas eh. Kapag may mga pagkakataong nakakalimutan ako. Tulad nito, wala akong makita ngayon kasi cloudy day. Kanina nga may fog. May fog pala. Kapal pa rin ng fog hanggang ngayon. Malamig dito ngayon, medyo. Pero medyo mainit din at the same time. Medyo mainit. Pero may fog. Diba? Minsan may mga pagkakataong pag napapalingon ako sa taas, ako rin nagwa-wonder eh. So isipin mo, isang bilog ng araw, di ba? Tapos lahat ng mga planeta nagsisiikot dito sa araw. Maiintindihan mo na may gravity. Diba? Kasi naiintindihan natin yung konsepto ng gravity dito. Pero tignan mo, yung gravity dito, hindi parehas ng gravity paglabas mo ng mundo. Hindi parehas. Sabi mo, paano mo, Chester, nasabi na hindi parehas ang gravity? Bakit? Kasi ganito eh. Dito, pag tumalon ka, bababa ka uli. Yun gravity. Pero anong paliwanag mo para itong celestial body na ang tawag ay araw na may gravity, hindi niya hinihigop papasok sa kanya yung mga planeta? Tangina, walang maipaliwanag ang siyensya dyan. Hanggang ngayon, hinahanap ko pa rin kung ano paliwanag ng siyensya. Wala talaga akong makitang matinong paliwanag ng siyensya dyan. Basta merong araw, umiikot. Ang nagpapanatiling umiikot, hindi naman gravity eh. Gravity ba nagpapanatiling umiikot? Hindi. Oo, yung gravity, sapat yun para higupin yung mga planeta na yan. Pero ang nagpapaikot, ang tawag nila, gravity at yung counter force. Ang tawag nila doon, dark energy. Na hindi rin nila alam kung saan galing. Mga scientific, hindi alam kung saan galing ang dark energy na yan. Paano nangyari na planeta, araw, di ba? Tapos umiikot ang mga planeta dito, na dapat i-spiral yan, papasok sa araw. Kasi yun ang normal na nakikita mo rito eh, di ba? Nakikita mo na pag halimbawa, gumawa ka ng butas, tapos may tubig dito sa ibabaw, nakikita mo nag-spiral sila, papasok doon. Nakikita mo yun, papasok. Nakikita mo rin yung siguro sa SM, nakapunta ka na ron, di ba? Pag naghulog ka ng barya doon sa pag ganon, di ba? Hulog ka ng barya, tapos iikot yun na pag ganon. Yung parang donation, ganon, tapos piso-piso. Iikot na ganon, tapos uhulog pa rin sa butas. Yun ang gravity. Ang gravity, hinahatak ka papasok doon sa bagay na may gravity. Yun ang gravity. Pero ano yung counter force doon para hindi higupin yung mga planeta papunta sa araw? Ang tawag, dark energy. Putang ina ng dark energy yan. Hanggang hindi pa rin maipaliwanag ng mga scientific o saan galing yung dark energy na yan. Ito yung araw, ito yung planeta. Hindi pumupunta rito. So may humahatak pa kabila. Asan yun? Asan yun? Sa lawak ng universo, hindi pa rin natin makita kung nasan yung humahatak pa kabila. Para manatili yan for thousands and millions and billions of years na paikot-ikot lang na hinihigop ng araw. Putang ina! Ako mind-blown ako ron eh. Anong tawag dun sa energy na yun? Dark energy. Okay, ano definition of dark energy? Putang ina, walang paliwanag kung saan galing. Fuck! Walang paliwanag kung saan galing! Saan galing ang putang ina ng dark energy na yan? Hindi ko alam. Ang daming bagay na hindi kayang ipaliwanag ng putang inang siyensya. Ang daming bagay na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya.
Wala ngayon akong makitang resolution. Ang resolution lang kaisa-isa para malaman ko kung ano sagot dyan, kailangan kong tumawid sa kabilang buhay para makita ko kung ano tsura doon. Tangin na ngayon, nakikita nyo na kung paano tumatakbo utak ko. Ngayon, naiintindihan nyo na kung paano tumatakbo utak ko. Isipin mo ngayon yung may pag fake ticket, utak pumunta sa mukha ko. Diba, isipin mo yung konsepto na yun, ha? Tangin na, paano mo masasagot yung mga ganong tanong? Ang daming bagay na hindi nagme-make sense sa akin dito sa buhay na to. Ba't kailangan natin matulog? Mga puno naman di kailangan. Buhay din Diba? naman ang puno. Bakit may mga tao natutulog? Bukas yung mata. Ano kaya nakikita ng pupil ng mata nila? Tangin na, diba? Ganun-ganun mo. Wala, hindi sila nagre-react. Ganun mo, hindi nagre-react. Tulog din. So ano ibig sabihin? Tangin na, yung utak nila, hindi nang gagaling. Yung nakikita ng utak nila, galing sa mata, hindi galing sa mata, yung nakikita nila sa utak nila. Ang nakikita nilang reality sa utak nila habang tulog sila, gine-generate na rin sarili ng utak. Tapos hindi galing sa mata, putang ina, mind blown ako ron. Yung nakikita ng utak mo, the perception of your reality pag tulog ka, hindi galing sa mata. Saan galing? Sa utak! So, ibig sabihin, there is a possibility na makakreate ka ng reality nang hindi mata yung gamit mong paningin. Putang ina! Mind blown ako ron, ha? Ewan ko, hindi kayo nag-iisip ng ganun? Ako na ba nag-iisip ng ganyan, Pilipinas? Ina, diba? Ako namamangha ako sa mga ganung bagay. Ang daming bagay hindi kaya paliwanag ng mga scientifico. Isipin mo, bakit protein lang sa ngayon ang alam natin na primary building block of life? Bakit protein lang? Gano'n rin kasigurado na pag tumawid ka ngayon sa ibang mga planeta na nasa Goldilocks zone, protein pa rin yung makikita mo, ba't hindi ibang Ba't hindi iba? Tapos, ba't hindi ka makagawa ng buhay galing sa mga bagay na walang buhay? Ito pa nakakamangha. Bagay na walang buhay, halimbawa bagay na walang buhay. Pasok mo ngayon sa katawan na may buhay. Putang ina, nahahawa sa buhay. Nagkakabuhay. Yung zinc, pasok mo sa katawan, tang-ina yung zinc. Nakaka-form ng parang ang tawag nila, white blood cells. Isipin mo yun, tang-ina. Paano nangyari yun? Walang buhay ang zinc. Bakal yun eh. Metal. Diba? Iron. Ganun din. Nakaka-form ng red blood cells. Putang ina! So meron pa, kaya palang i-convert na buhay yung lifeless, pero kailangan mo munang siyang idikit sa may buhay para mahawa siya ng buhay. Putang ina! Pero hindi natin kayang gumawa ng buhay galing sa bakal. Pero yung bakal, kaya mong isama as component of life. Putang ina! Paano nangyari yun? Walang nag-iisip ng ganyan sa inyo, Pilipinas? Wala? Ako lang talaga yung kaisa-isang may diferensya ang utak para makaisip niyan. Yung totoo. Ako lang talaga, tangina. Sa dami ng influencer mo, Pilipinas, walang nagdi-disclose sa'yo ng ganyan. Putang ina. Diba? So, ang daming mga bagay na hindi talaga nagme-make sense sa akin dito sa buhay na to. Sobrang daming bagay, I am mind blown and I can think of hundreds upon hundreds of so many things that doesn't make sense to me. Yung Big Bang Theory, sumabog. A large quantity of nothing decided to pack tight together and then explode into hydrogen and helium. Okay, sige. Tapos, ang ikot ngayon ng atom. Diba? Umiikot ngayon ng atom. So ngayon, kung totoong nag-Big Bang, may mga bagay na umiikot, ayos, good, ang tawag matter. Bakit wala pa rin tayong makita na counter yung ikot? Ang tawag antimatter. Putang ina, hindi nagme-make sense sa akin, ba't wala tayong makitang antimatter? Dapat may mga galaxing gawa rin sa antimatter. At may mga tao rin sa ibang mga planeta na gawa sa antimatter. Wala pa rin, putang ina, wala. Wala tayong makita. At kailangan pa nating gumawa ng antimatter sa loob ng mga laboratoryong maingat na maingat dahil pag ang antimatter nadikit sa matter, sumasabog. Wala tayong makitang explosion ng matter at saka antimatter na nagtanggaan sa universe. Wala. Putang ina, hindi nagme-make sense sa akin yun. Hindi nagme-make sense sa akin na lahat ng ikot, pare-parehas lang lahat ng ikot. Kasi pag kumabila yung ikot, putang ina sumasabog, tas wala tayong makitang katulad ng kabilang pag-ikot. Isang ikot lang ang meron tayo, matter.
Kung clockwise man yun o counterclockwise, hindi ako sigurado, hindi ko pinagtsagaan. Pero putang ina, isa lang ang ikot ng lahat. Hindi nagme-make sense sa akin yun. Yung Fibonacci, hindi nagme-make sense sa akin. Yung pi, hindi nagme-make sense sa akin. At ang daming mga bagay na hindi talaga nagme-make sense sa akin. Kung walang matalinong nag-formulate ng mga bagay na yan. Tang ina yung mathematics behind. Putang ina, mind blown ako. Yung DNA, hindi mo pwedeng sabihin na tang ina, hindi, tsumamba lang yung putang ina ng DNA na yan. Hindi mo pwedeng sabihin yan. Very precise ang DNA. Very precise. Na pag may nabago doon, may magbabago sa itsura ng tao. Tang ina, hindi nagme-make sense sa akin yun na nagpo-produce ng paulit-ulit, at pare-parehas na DNA yung katawan ng isang tao na trilyon-trilyong dami ng DNA sa katawan. Tang ina, hindi nagme-make sense sa akin yun. Bakit hindi naiiba yung DNA? Mula pagkapanganak mo hanggang mamatay ka, di naiiba. Yun at yun lang din ang formulation. Tang ina, that doesn't make sense to me. Dapat yan, tsamba, dapat pa iba-iba ang labas ng DNA. Tsamba Big Bang Theory, di ba? Dapat pa iba-iba ang labas niyan. Bakit pare-parehas ang labas ng DNA? Di ba? All throughout, mula ang pinanganak ka hanggang mamatay ka, all throughout, yun at yun lang din ang fingerprint mo, hindi naiiba. Kahit matapyas yung daliri mo, basta magpo-produce ka ulit ng panibagong fingerprint, yun pa rin yung lalabas. Tangina! Fuck! Putang ina, hindi talaga nagme-make sense sa akin. Ang daming bagay na hindi nagme-make sense sa akin. Pero alam mo, overall, hindi ako maka-escape dun sa paniniwalang may nag-formulate yan. Hindi talaga ako maka-escape dun. Kung sino man yun, hindi ko alam. Bahala na lang kayong maghanap. Kasi ang pinagbabasihan ko lang, mga lumang libro Di ba? Mga lumang libro yung pinagbabasihan ko. Sabi dun sa mga lumang libro, may gumawa daw. Ang tawag nung iba, ang tawag nung iba, YHWH. Bahala ka na, hanapin mo na lang kung sino siya. Bahala ka, hanapin mo kung sino siya. Pero, tangina, hindi ako makaalis dun sa hindi ako makaalis dun sa konsepto na merong nag-formulate kasi ang dami masyadong pattern na hindi nag-make sense sa akin na paulit-ulit kong nakikita. Secrets of the Universe. Secrets of the Universe. Tangina, walang nag-iisip yata ng ganyan sa mga influencer mo, Pilipinas. Ako lang yata parang si Raulo Tangina, Sino pang nagdi-discuss ng iba pang mga ganyan? Bukod sa akin, tsaka kay Garawi. Parang konti lang yata kami. Gagarampot lang kami nag-iisip ng ganyan, Pilipinas. Gagarampot lang kami. A-picture daw po sila. Ay, sige. Picture daw. Kung paulan pa kayo, dito na sana kayo dumaan. Teka lang, obligasyon lang to. Anyways, sige. Yun muna ang sagot ko ron sa isang pirasong tanong. Ganda doon tanong na yun. Ayan. Sabi ni Sean D, di siya question, pero sabi niya, alam mo, ewan ko kung anong ginagawa mo, parang may gravity of something talaga yung words mo. Biro mo, 4 years smoker ako, pero yung nag-challenge ka, tinamaan ako. Dinahandahan ko simula nun, and now, confident na ako to say, I don't need it. Wala na akong eagerness yung takam na nararamdaman. Ewan ko, pero salamat pa rin. Isipin mo, addiction. Nababago. Alam mo, ako rin minsan mind-blown. Alam mo, naintindihan ko. Ingat kayo, dahan-dahan sa biyahe. Minsan, the more you know, the more you understand you don't know anything. The more you know, the more you understand that you don't know anything. Kasi isipin mo, tanga na sino ako, isang undergraduate, tindero na sila. Tapos, puta, years of addiction sa Yossi. May mga nagme-message sa akin, hindi na daw sila nag-Yossi. Ilang araw na ako dito naninigarilyo? Ang 29. 20? 29? 24. 24 days. Ako lang naman yun That's just me. Ako yun sa sarili ko. Pero may mga tao sumasabay dun sa pagbabagong buhay.
Pero minsan ako rin dumbfounded eh. Kaya minsan naisip ko, sino ba ako? Hindi naman ako importante tao. Out of school youth eh. Meron na sinigang sa kanto. Para makatulong dun sa konsepto na tanggalin yung addiction. Fuck. Tangina, kahit nga mga doktor nahihirapan dyan eh. Kahit doktor nahihirapan dyan. Mismong tao nahihirapan dyan. Pero para makatulong ako dun sa ganong konsepto, sa ganong tawag nila addiction. Kahapon may pumunta rito. Mapera. Dating sugar roll. Mula raw nung nakinig sa akin, hindi na daw siya nagsusugar. Stone ko yung asawa niya. Galing pa sila sa malayo, sa norte. Pumunta rito, pinilit yung asawang babae. Kahit tinatamad yung asawang babae. Nagmotor lang sila. Trip-trip lang. Pumunta rito. Ako rin, minsan, lazy lang. Siguro, ganun lang talaga eh. Kapag ang interest mo talaga yung kapwa-tao mo, hindi yung pera ng kapwa-tao mo. Ganun lang talaga. Kapag ang interest mo yung kapwa-tao mo, hindi yung pera. Ano yun eh? Yan yung kapangyarihan ng pag-ibig. Pag-ibig sa kapwa-tao eh. Okay, next question. Sabi po ito ni Bon Jovi. Bon Jovi. Boss, yung pala meaning ng gravity, kakala ko po yung ang babaeng umaabuso no kasi gravity. Gravity. Sige, go. Next question. Sabi po ito, tanong po ni Willie Cabrera Basco, ang patay ba idol malalaman pa rin ba ang DNA kahit ito ay naging kalansay na? Meron pa rin mga patay na merong DNA. Pero merong sobrang tuyong-tuyo na talaga, wala na eh. Wala nang trace ng DNA. Yung sobrang tuyong-tuyo na. Siguro yung mga kinremate gano'n na powderized. Siguro yun, wala. Pero may mga iba, meron pa rin eh. Kasi kahit yung mga dinosaur nung unang panahon, nakakakuha pa rin sila ng mga DNA galing sa fossils ng mga dinosaur. So yun ang sagot ko rin. Meron ako nakita isang article na successfully nakapag-clone na daw sila ng isang pirasong dinosaur. Ay, oo, ako din. Nabasa Pero syempre, dahil inilabas yun as official news, hindi mo naman alam kung gaano karaming dinosaur na talaga na-clone nila. Hindi mo alam gaano karaming dinosaur na yung na-clone nila. Kasi syempre, official news. Alam mo na, medyo late yan ng bagya kaysa dun sa actual na nangyayari. Yun ang sagot ko. Next question. Sabi ni Joel Saldivar, tagay muna check, inuman muna habang nanonood sa'yo. Para tagay tayo, tapos hindi Uy. pumunta sa malayo sa walang may pakir. Malalampasan mo rin ang lahat ng problema. Basta magagamusin pa. Alam na rin niya. Oo, hindi naman ako sa mga ganun kakasin. Sige, go next. Tanong po ito ni Benjamin Gervasio Hagong. Ano pong... panahon ngayon, dami ko. Sige, doon sa mga hahabol dito, para, syempre, nabasa na rin lang naman kayo ng ulan. Mag-ano ako, siguro papa times 2 ako ng laman. Same price. Papa times 2. Benjamin Gervasio Hagong. Ano pong masasabi niyo sa nauuso ngayon na sinigang na corned beef? Nakita ko nga yun, siligang na orbit. Okay, ayos. Hindi ko pa natitikman yun, pero okay naman siguro yun. Sige, lumimierdoan eh. Siyempre, mawimierdoan ka talaga, bago eh. Hindi ba na-atigin mo? Pero, minsan, ito sa amin, siligang na corned beef din naman ito minsan. Pag na-overcook, nagig-strip siya. Minsan, siligang na corned beef. Minsan, siligang na baka. Minsan, siligang na corned beef. Sige, go next question. Tanong po ito ni Kelvin Jamisolami. Boss Chai Chester, ano pong stand nyo tungkol sa Freemason at Illuminati? Meron nga raw interconnection yun with each other. Pero dalawang magkaibang grupo yan. Hindi ako makakasagot ng diretso kasi hindi ko naman alam kung ano eh. May mga konting ideya ako. Pero yung Illuminati, halos wala niyan dito sa Pilipinas. Nasa ibang bansa lang yun. Tsaka nagkaroon sila ng level ng infamosity na para bang sa demonyo. Although ang meron din naman ganong conspiracy theory, I would say. Conspiracy theory lang naman. Pero overall,
Grupo yan ng mga powerful individuals. Let's just put it into that perspective. Ano muna tayo? Labas muna ng conspiracy theory. Grupo ng mga powerful individuals na I would say tumutulong sa mga tao in general. Kung ano man ang intention nila behind the scenes, syempre di na natin malalaman. Pero overall, alam mo rin naman na overall, tumutulong yung mga yan. Yung Illuminati, tumutulong para makapagpasikat ng mga tao. Diba? Ang Mason naman, in general, tumutulong sa mga dami ng mga charity meron sila. Diba? Pero, siguro, isa-separate ko yung association ng conspiracy theory versus reality. Kasi, sige, di ba? Maraming conspiracy theories. Pero conspiracy theories are one thing. Proving them in reality, that's a completely different story. So, yun ang sagot ko. Ang Masonry kasi, masyado nang matagal yan. Sabi nga nila, wala pa raw, parang panahon pa raw ni Solomon. Meron ng Masonry. Sabi nila. Tapos meron din akong naririnig na parang sila daw yung pinakaunong, parang katulad ng Palawan Express dito na pera pa nila. Meron akong ginawa naririnig. Si Rizal, parang isa yata sa mga Masonry. Tapos yung tatay ni Angel, at si, hindi ko lang alam po si Angel kasama. Tatay ni Angel kasama sa Masonry. Stenographer kasi ni Quezon yun, mataas sa tao. Ako maraming kakataon na iniimbitahan. Siyempre, hindi naman official invite yun. Isang piraso lang ng mga miyembro ng Masonry. Pero hanggang ngayon, hindi ko pa rin kasi maungkat kung ano ba talaga Masonry. Yung konsepto na religious organization ba sila o hindi. Kasi, hindi ko rin maintindihan eh. Dalawang bagay yung dalawang panig yung narinig ko eh. Yung panig ng nasa loob at saka panig ng nasa labas. Diba? Yung mga nasa labas, ang sinasabi, religious organization. Silang nasa loob, hindi naman. Ang sabi ng siyempre mga kaibigan ko, basta naniniwala ka sa Diyos, di ka pwede ateista. Sabi ko, maganda ang konsepto. Pero, ang problema ko, meron sa loob nila, parang worshipful master. So, anong tawag doon? Kasamba-samba sa Tagalog. Hindi naman ako sumasamba sa tao eh. So, hindi ko tuloy maintindihan. Kapasok pa ako doon. Hindi ako sumasamba sa tao. Sige, go next one. Tanong naman po ito galing kay Ricardo Moadre Dingson. Nagsimula po ba talaga tayo sa taon ng 0001? Ang tinatanong mo kasi sa akin, malamang Roman calendar. So, merong possibility na nagsimula tayo sa 001. 00, yun. Yung panahon ni Cristo, kailan man siya pinanganak. Kasi 33 AD siya namatay. Pero merong discrepancy dyan. Hindi ko lang alam kung pinagtsagaan yung tignan. Pero may discrepancy dyan. Somewhere around 1 to 2 years discrepancy. May discrepancy dyan. Merong 1 to 2 years na discrepancy yan. Kung meron pa talaga exacto yan, zero na yan tinutuloy. Ang possibility na accurate, yung yung Hebrew calendar. Pero possibility na accurate yun. Kasi, eksaktong araw yun kung kailan sila lumabas sa sa Egypto. Eksaktong araw kung kailan lumabas sa Egypto. So yun, yan ang sagot ko ron. Next question. Tanong naman po ito galing kay Eric's Juvie Victory. Solid supporter mo ako, boss. Tanong ko lang po, boss, paano mo malalaman kung masaya at kontento na tayo sa buhay natin? Hindi kasi ako dun sa konsepto ng, hindi ako dun sa konsepto na parang, eto ang emotions, eto ang magdidikta sa akin kung masaya ba ako o hindi. Hindi ako ganun. Maraming tao ganyan. Yung emotion nila, kinokontrol sila. Hindi sila ang kumokontrol sa emotion nila. Hindi ako mahilig din sa ganung konsepto na nagpapakontrol ako sa emotion. Hindi talaga eh. I am in charge of my emotions. Na merong mga pagkakataon, yung emotion nagka-take over. Pero sobrang bihira lang. No? In major cases, ako ang in charge ng emotion ko. Kung ano eksakto yung emotion na kailangan kong ipakita dun sa panahon na yun na inilalabas. Yun. Yun ang sagot ko ron. Kailan mo malalaman kung masaya ka? Ako ang gumagawa ng sarili kong kaligayahan. Yung kaligayahan ko nanggagaling sa purpose. If I am serving my purpose, then I am happy as well. Kasi dun sa purpose ko, nakakakuha ako ng hindi birong dami ng validation galing sa, hindi lang sa mga tao, galing sa sarili ko. Merong mga achievements ako, personal, na ikinuturing ko na achievements, katulad ng mga comment ninyo kapag kasi sinasabi nyo nagbabago buhay nyo. Yan ang achievements ko eh. Ako lang sa sarili ko, yung nagko-consider niya na achievement para sa akin yan.
Hindi yan kinoconsider ng ibang mga tao na achievement para sa mga sarili nila. O baka merong iba sa kanila, kinoconsider nila, personal na achievement nila sa achievement nila sa sarili nila yun. Pero ako, yung achievement ng ibang tao na natulungan ko galing sa mga bagay na pinaglalabas ko sa internet, yung mga yun, na achievement nila, pinag-credit ko sa sarili ko. Dahil doon, kaya ako masaya. Hindi dahil sa spike of dopamine, hindi sa spike of oxytocin, hindi sa spike of chemicals, at hindi ako nagpapakontrol sa emosyon ko. So it doesn't matter na kung ano pa yung immediate na emosyon ko dun sa pagkakataon na yun na tinalong mo ko, ang isasagot ko pa rin sa'yo, yung overall, masaya ako. Bakit? Kasi yung overall yung nagmamatter, hindi yung immediate na spike. Na, okay, sige, ano ngayon, saan ang gagalingan sa'yo mo? Bagong jowa. Tapos ngayon, pag lumuma na yung jowa mo, maasim na kayo ng buhay. O pag nag-iwalay kayo, maasim na kayo ng buhay, di ka na masaya. Ako, hindi na importante kung bagong jowa, o lumang jowa, o blablan jowa, walang jowa, it doesn't matter. Ang bottom line sa akin, simple. Hindi dyan nanggagaling yung kaligayahan ko. Ang kaligayahan ko nanggagaling sa purpose ko, na nasuserve ko. Naggabi-gabi, nakalive ako, may mga tao nagtatanong sa akin, natasagot ko yung mga tanong nila. May mga tao pumupunta rito, nakikipagkwentuhan ako, yung mga tanong nila sa isip nila nasasagot, o sila mismo nagsasabi na resolve yung mga problema nila. Dahil doon sa mga tanong nila nasagot sa isip nila dahil sa pagsagot. Yun ang pinanggagalingan sa akin ng fulfillment. Yun ang pinanggagalingan sa akin ng happiness. Yun din yung pinanggagalingan ng spike ng dopamine. Joy. Yun ang sagot ko. Next question. Tanong naman po ito galing kay Ron Ramdom. Hi ma'am, hi Sir Chi. Opinion mo po sa lumalaganap na online gambling addiction, scatter na yan sa Pilipinas. Alam mo, it is starting to be a pandemic. Hindi na mapigilan ng mga tao eh. Tangina, kapag yung mga influencer mo, na minsan panahon nang i-influensya ng mga bata na maglaro ng online games, ngayon, nag-i-influensya na ng mga bata na magsugal, putang ina, you have a problem. You have a problem, Philippines. May problema ka. Sa akin, straight, tangina, magkaroon dapat ng mga batas tungkol dyan na hindi dapat, diretso, hindi dapat ipinopromote yan sa social media. Yung gambling in general. Siyempre, di naman ako senador eh. Tapos alam ko, marami ako makakabangga pag nagsenador ako. Kaya nga, hindi ako nagsesenador. Diba? That will be the end of my life, sigurado. Bakit? Napakayayaman yung mga online gambling na yan eh. Papayag ba naman sila, buhay ako, tapos ako'y nagsusulong nun? Siyempre, magbabayad sila ng iba pang mga politiko kung di nila ako kayang patayin. Magbabayad sila ng iba, kung hindi ninyo alam, bayad ang mga politiko. Although hindi lahat, pero maraming tumatanggap ng pera. Siyempre, may magsasabi dyan, hindi ka, mababawasan yung tax. Bakit? Kasi mababawasan yung kumikitang mga online gambling, online casino. Pag hindi pinromote sa social media. Tangina, mas importante pa sa'yo yung tax kaysa sa kinabukasan ng susunod na lahi mo na putang ina tuyo na ang utak kakasugal. You will not have a fucking country in the next coming generations. Sira na utak ng kabataan mo eh. Mas importante pa sa'yo yung tax ngayon. Bakit? Ibubulsa mo kasi yung putang inang tax? O may nagbayad sa'yo na putang inang politiko? Yun ang dahilan. Pagkaganid mo kasi yan. Hindi mo na kinoconsider na yung susunod na lahi mo, putang ina, tuyo ang utak, tuyo ang bulsa, adik sa sugal. Tang ina nyo. Utang ina nyong mga hayop kayong politiko. Magtataka ka sa dinami-dami ng mga putang inang manggagawa ng batas. Hindi mapigilan ng putang inang pagpopromote ng sugal sa internet. Magtataka ka, ang dami nyong manggagawa ng batas, putang ina nyo, walang kahit isang gumagawa ng tungkol dyan. Tang ina. Ang dami yung manggagawa ng batas, hindi maaprubahan yan. Tangina. Ang dami yung manggagawa ng batas, hindi masuwato mga putang ina online na nagpo-promote ng sugal sa mga bata, putang ina nyo. Tangina yung mga politiko kayo, putang ina nyo talaga. Pag nagkita-kita tayo sa impyerno, putang ina, hindi nyo ako kaya, putang ina diretso. Hindi nyo ako mapapatay doon. Magsusuntukan tayo hanggang sa walang hanggan, mga hayop kayo.
Tang-ina nyo. Tang-ina nyo talaga. Minsan, hindi mo alam kung gaano karaming kabataan na nagpakamatay dyan. Hindi mo alam kung gaano karaming matatanda ang nalulung dyan na pinasabog yung mga ulo nila. Minsan mapapailing ka na lang eh. Ano ba nangyayari din sa putang inang bansa na to? Minsan mapapatanong ka na lang, may pag-asa pa ba to? Kaya nga isinugba ko na lang yung sarili eh. Wala nagtuturo eh. Wala kang marinig na katinuan galing sa mga influencer mo eh. Hindi ko naman dapat ginagawa ito sa kalsada eh. Yung hirap dito, yung puyat dito, yung pagod dito. Credibility ko nasisira. Nagtitinda ako ng sinigang sa kalsada. Hindi ko naman dapat ginagawa ito eh. Kaso wala kang marinig na katinuan eh. Tangina lahat ng influencer mo, puro pera habol sa'yo eh. Lahat ng putang inang influencer mo, puro pera ang habol sa'yo. Lahat sila. Minsan mapapailig ka na lang. Ang ina, pati yung mga legit na kilala kong mga influencer ng business. Kaya nyo pinipilit na pag negosyo, basta kukunin nyo yung pera nila, training nyo sila para magkunyaring negosyante. Yun naman lang kung ating kung yung mga tao ba pang negosyo o hindi. Nakakapanlumo. Ultimo yung mga nagpapanggap na, ultimo yung mga totoong negosyante sa internet. Ultimo yung mga totoong negosyante sa internet. Lahat pagpapanggapin kang negosyante para lang makuha yung pera mo. Training ka ko nun nila, bla bla, para maging negosyante. Tangina, hindi mo na tinitignan kung uubra ba sa personality ng tao yung pagiging negosyante. Kaya nga, paulit-ulit ako sa inyo, diba? Hindi lahat ng tao pang negosyo. Hindi lahat ng tao pang negosyo. May mga tao pang empleyado talaga habang buhay. At walang masama doon. Basta tumatrabaho ka, tinatalinuhan mo, nag-iipon ka. Walang masama sa pagiging empleyado habang buhay. Pero ang mahirap, yung tangin ng mga influencer na to, puta, kinukumbinsin lahat. Lahat na lang ng masalunga nila. Kinukumbinsing maging businessman. Para saan? Para saan? Para sa mga online course nila, para mabentahan nilang putang inang online course. Bahala ka na kung gagana sa'yo o hindi, basta nasa akin na pera mo. Tangin ng mga tao. Walang delicatesse. Tangin na kahit si Satanas mag-sign up sa course nila, papayag yung mga yan. Ganyan ka-demonyo yung ibang mga negosyante. Ganyan ka-demonyo yung ibang mga negosyante. Kahit si Satanas mag-sign up sa course nila, tatanggapin nila yung pera. Yung problema pa natin sa putang inang online na sugal. Alam mo, hindi na ako nagtataka, susunod ka, pati drugs. Bibenta na rin sa internet. Oo, binabene-benta na ngayon sa internet. Meron ako nakikitang mga bentahan ng mga putang inang marijuana dyan. Meron talaga. Bibili ka sa kanila, PPM mo sila, makakabili ka. Kahit bata, makakabili dyan sa mga yan. Walang control. Wala na talagang control. Wala na. Eh ako, nagpipilit lang naman eh. As much as sila nagbabaka sakaling may bumili sa kanila, ako naman nagpipilit baka sakaling may sumabay. Buti na nga lang kamo, marami-rami pala yung mga taong interesado magbagong buhay. Buti na lang talaga. Otherwise, tangina sayang yung putang inang oras ko sa kalsada. This is a fucking waste of life. Waste of time na magbenta ng sinigang hindi naman talaga. Hindi mo pinagkakakitaan ito. Kumikita, oo. Pero tangina, lit ng kita rito. Diretso, lit ng kita rito. Food business in general, ang lit talaga.
Ang pinakamalaking kita, yan, mga putang inang first course na ganyan. I-shoot mo lang na isang beses, i-upload mo lang, bla bla, puro papasok na ngayon lahat ng pera. Puro tubo na yun. Tatantarin mo lang sarili mo ng tubo. Ma-market mo lang, post mo lang, sponsor mo lang. Gas ka 15 mil, 20 mil sa boosting. Tangina, pabalik sa'yo niyan, ng 100, 200, 300,000. 15 mil lang na boosting. Tangina, nakita ko yan eh. Ang gandang negosyo niyan. Yung putang inang online course na yan, ang ganda-gandang negosyo niyan. Lahat na lang, online course. Lahat online course, online course, online course, online course. Putang ina. Lahat kayo, kanya-kanyang direksyon, mga gago kayo. Lahat, kanya-kanyang direksyon. Online course. Lahat sila, kanya-kanyang gawaan ng online course. Lahat sila, kanya-kanyang gawaan. Alam mo, ito rin ang nagtataka ako sa mga tao eh. Takot na. Minsan, alam siya naman ang panluloko ng kapwa eh. Bakit? Marketing pa lang eh. Gusto mo bang matutong mag-business nang wala kang ginagawa? Ang gamit mo lang ay internet? Putang ina dun pa lang. Alam mo ng panluloko ng kapwa eh. Ang masakit pa nun, ito nasasaktan talaga ako. Ang sakit ng puso ko rito. Ang nakita kong gumagawa nun, legit. Ang sakit talaga ng puso ko. Tangina. Legit, ang nakita kong gumagawa. No? As in, makikita mo pa siya sa kahit saan. Tapos siya isa sa mga tinitingalang mentor ng marami. Legit, ang sakit sa puso. Hindi networking yung negosyo ng tao na yun. The longest time, pinaniwalaan ko siya. Kaya nakikita ko, sabihin, mag-business, tapos walang ginagawa, internet lang. Wala namang business na walang ginagawa eh. Ano bang gago nyo naman? Kung tangina nyo. Walang business na walang ginagawa. Walang ganun. Tangina nyo. Ang luloko na ng kapwa yung marketing nyo eh. Walang business na walang ginagawa, mga ulul. Tangina, kayo pa naman yung mga legit na negosyante tinitingala ako, mga hayop din pala kayo. Tangina nyo. Marketing nyo, putang ina, panluloko ng kapwa. Gago. Nakakainis. Nakakainis. Minsan nalulumo ako. Putang ina, kasi yung mga legit na kinikilala mo, piwali din pa. Magaling lang talaga magsalita. Magaling lang din pala magsalita. Masyado na rin sila kasi matagal nagpahingan sila kumilos. Mapapahiling ka na lang kami. Alam mo, tama ang sabi ko. Alam mo, meron isa sa mga pinakamalalaking swerte ko ngayon sa buhay. Yung nakita ko na kasi talaga kung ano yung tsura ng masamang pera. Yun talaga isa sa mga pinakamalalaking swerte ko sa buhay. Nakita ko na, natikman ko na kung ano lasa ng masamang pera. Nakaka-addict talaga. Tapos dahil nagawa ko na lahat ng mga bagay na kagaguhan na maiisip mo sa mundo, ngayon nakikita ko ng malinaw kung alin-alin yung mga gagong tao na magaling talagang pumilos. Kaya hindi nyo nahahalata. Pero ang kitang-kita ng mata ko. Marketing mo, putang ina. Bebenta ka online course. Gusto mo bang kumita sa bahay nang walang ginagawa, gamit lang yung internet? Putang ina. So meron palang negosyong walang ginagawa. Putang ina. Kahit pa sabihin mong pera yung gamit mo, stocks yan, stocks, may ginawa ka pa rin eh. You did your research. Pero walang ginagawa, putang ina naman. Nakakapanlumo kayo. Nakakapanlumo kayo. Okay, next question. Tanong po ito ni Mark Dragon Marcos. Idol, paano masisiwata ang drogo sa isang bansa na kahit Amerika na isa sa pinakamagaling at hindi magawa? Salamat, Idol, sa pagsagot. Hindi ko alam. Kasi gusto mo ng diretso. Ito kasi, ang hirap kasi magsalita sa inyo. Ang hirap magsalita kasi masyadong maraming taong involved eh. Alam mo, there is such a thing. Ako na mag-expose na to, sige. There is such a thing. Sige, expose ko na lang ito. Hindi ko papangalanan. Akin muna ang attention mo, Philippines. I will give you something big. Like yes.
Bakit mo natin? Ayan, meron na nabiyos. Pin-formulate ko pa sa isip ko so I don't get in trouble. Kasi, as much as gusto kong mapatay, ayoko namang lumabas na nagpakamatay ako. Ayoko lumabas na doon. So just so you know, in case, na meron lumabas na balita na nagpakamatay ako, hindi totoo yun. Hindi totoo yun. That will never be true. Never. Never na magpapakamatay. That will never be true. Ito. There is such a thing as functioning addict. Functioning addict. Ano ang konsepto? Ang konsepto ng functioning addict, hindi halata, pero hindi na nila matigilan. Nagagawa pa rin nila yung mga functions nila kahit addict sila at hindi halata. Kaya nga tinawag na functioning addict. At maraming politiko ang ganyan. Marami rin sa showbiz at marami rin influencer. At kilala ko sila. So, paano mo masusuwa to? Eh, lahat ng mga nasa pinakaibabaw eh. Diba? Sa sobrang dami nila, paano mo masusuwa to? Eh, kahit yung huling presidente, nagkapatayan na sa kalsada, nagkapatayan pa ng mga malalaking isda eh. Diba si Kerwin Espinosa, mayor ng Abuera Leyte, nagkapatayan kahit ng malalaking isda, hindi pa rin nasuwato. Bakit? Tangin na yung scale eh. Meron sa Kongreso, meron sa Malacanang, meron sa ito, meron sa ganyan, meron sa showbiz, meron sa influencer. Tangin na malalaking tao eh. Ano mo masusuwato? Diba? At anong alternative mo dun sa mga functioning addict? Pag tumigil yung mga yan, tangin na mag-go through ng withdrawal syndrome yan. Mahahalata mo ngayon, so hindi sila makakatigil. Eh ako puta, kung di nyo napansin, di ba? Naglalaway ako ng mga nakaraan, dura ako ng dura eh. Bakit? Nag-iossi ako eh. Di ba? Alam mong nag-go through ako ng withdrawal, nag-iossi ako, naglalaway yung bibig ko sa mahabang panahon. So ngayon, nakikita nyo, 20 days na, nagdura ako ng dura. 24 days. Dura ako ng dura. Bakit? Tumigil ako ng pag-iossi, so nag-go through talaga ako ng withdrawal. Yung bibig ko naglalaway pag kailangan ng nikotina ng katawan ko. Kasi kailangan na ng katawan ko yun. Eh di ganun din naman yung mga functioning addicts na yan. Mahahalataan nyo kapag tumigil yung mga yan. Mahahalataan nyo. Ang dami nila. Alam nyo lang. Kung alam nyo lang talaga yung alam ng utak. Hindi na matatanggal yan. Gusto mo ng konsepto? Ito, simple. Kung meron mang isa pang katulad ni Duterte, ang magagawa lang din nun, katulad lang din ng kay Duterte. Mababawasan yung mga krimen na nagagawa nila at yung mga tao na nasa laylayan. Pero yung mga nasa ibabaw, tangina, magdarating ang paghukom, hindi mo kayang tanggalin lahat yun. Hindi mo kayang tanggalin lahat. Kaliban na lang, merong isang presidente who has enough political will para ipapatay kahit yung mga kasama niya na gumagamit. Kasi lalabanan na siya nun. Automatic yun, hindi mo inaalaw ang droga eh. So lahat kayo ng gumagamit ng droga, lalabanan ka. Diba? Ganun na mangyayari doon. Papatikilin mo, i-expose mo, na syempre papatunayan yan, yung mga pinagsasabi mo, hindi totoo. Diba? O, tapos ngayon, ano ngayon ang ebidensya mo laban doon sa tao na yun, na kahit tangin na nakita mo pang gumagamit sa harap mo, pag wala kang video, paano mo patutunayan? Diba? Statements lang ng mga nag-supply sa kanila, yung statement ba ng nag-supply sa kanila, magiging enough sa korte? Malibang patunayan mo na mayroon talagang putang inang picture na hawak niya talaga yung droga, nagkaganunan talaga sila. Ito pa problema, paano mo ngayon patutunayan sa korte yun, na kahit hawak pa ng tao yung droga, pwede naman sabihin tawas yun. Malabo na yan.
Ang magagawa lang yan, wala. Itigil sandali. Aantayin bumaba yung bagong presidente na galit sa droga. Tapos babalik uli sila pagkatapos nun. Baka mas malala pa. Kasi pwede na uli. Free for all na naman. Diba? Yan ang sagot ko. Next question. At may nagtanong dito galing kay Ryan Lumangya. Ano po bang nauna, Ehipto o India? Kasi sabi po sa Google, India po ang nauna. Pero sabi sa Bible, Ehipto. Hindi ko alam kung nasa Biblia ang ang India. Kasi nandun do, Hindi ako sigurado kung nasa Bible ang India. Pero you have to consider, nasasabihin talaga ng mga, nasasabihin talaga ng sa Biblia na ang Ehipto ang nauna. Bakit? Andun sila eh. Ang problema kasi, magkalayo yung dalawang lugar na yan. Hindi naman yan magkalapit eh. India at saka Ehipto. So you have to understand that they are writing in the perspective na meron sila. Yung perspektibo na meron sila. Ang India kasi sobrang tanda na yan eh. Pati ang China, matanda na rin. Sa panahon natin ngayon, syempre mas reliable source na ang Biblia tungkol sa edad ng mga bansa. Kasi yung mga tao na nagsulat ng Biblia, you have to consider na napakalayo yung mga tao na yan sa India. Na baka nababalitaan nila yung tungkol sa India. Pero syempre, obviously, hindi katulad ng widely spread information na katulad ng meron tayo ngayon. So yun ang sagot ko. Hindi naman kasi talaan ng patandaan ng edad ang Biblia. Ang Biblia, it's some form of history. Some form of history. Pero you have to consider na hindi yan talaan ng patandaan ng mga bansa. So, kailangan mo pa rin ilagay sa scrutiny yung konsepto na yung mga bansa, possibly hindi sobrang accurate ng mga bagay-bagay na nakasulat yan tungkol sa ibang mga bansa. Kasi sinusulat nila tungkol sa mga sarili nila. Yan. Kailangan mo rin ilagay yun dun. Ilagay mo rin yung common sense na gano'n. Kasi pag hindi mo nilagay yung common sense na gano'n, tulad nun, si Jonas kinain ng malaking isda. Diba? Na mayroong possibility na baka yung malaking isda na yun, possible extinct na ngayon. Pero sigurado ka rin, 100%, na kung totoo man yun, hindi yun carnivorous. Bakit? Kasi kung carnivorous yun, matutunaw si Jonas sa tiyan. Hindi. Ang nandun sa loob ng tiyan ng isda, kailangan mong ilagay yung common sense na hindi carnivorous yung isda. Bakit? Kasi ang nakalagay dun sa loob ng tiyan ng isda, may mga parang seaweed. Meron yun, nakasulat yun. May mga weeds. Kung ano mang klase yun, mga halamang dagat siguro yun, hindi natin sigurado. Diba? Pero kailangan mong i-include yun doon na ang nasa loob ng tiyan ng isda, dahon. Hindi karne. You have to put that into perspective. Yung ganun common sense. Ilalagay mo lang sa kailangan mo ilagay sa isip mo yun. Yun. Yung common sense, kailangan mo isama sa isip mo. Pagka nagpapasa ka. Pero at the same time, kailangan mong ilagay kasi yung kabuuan ng perspektibo at the same time. Hindi lang yung common sense sa sarili mo lang inasa isip mo. Yun ang sagot ko. Next question. Tanong naman po ito ni Mark Talangan. Bossing, sana mapansin mo ako. Papapiliin kita dun sa Kahit saan, pwede rito, pwede dyan. Bahala ka na, ito pwede rito. Papapiliin kita doon ka sa komportable pero maliit ang sahod pero may peace of mind ka o yung mag-struggle ka sa bagong pakikisama pero makakamit mo ang goal mo. Sa trabaho po ito, boss, lilipat kasi ako ng bagong employer. Nasa Poland po ako. Multiple factors to consider. Hindi yan basta ganun lang na ito o ito. Hindi. Kailangan mong ungkatin na meron kang dalawang option in front of you. Pero you have to do a cost and benefit analysis. Cost and benefit, tawagin nila. Diba? So, cost and benefit analysis mo. Yung magamit ng ito, mahihirapan ka dyan sa pagde-decide kung ako pagde-decision mo dyan. Kasi multiple factors, hindi ko alam kung sino kayo. Ang ibig ko sabihin doon sa hindi ko alam kung sino ka, hindi ko alam kung ano-ano mga priorities mo, hindi ko alam kung ilang taong ka na, kasi kailangan mo rin ilagay sa perspektibo yan kung matanda ka na ba eh. Diba? Para kailangan mo rin kasing magkaroon ng level of practicality na kapag medyo bata-bata ka pa, pwede kang mag-high risk. Diba? High risk, high reward. Pero pag medyo matanda ka na, kailangan mo i-consider yung sanity mo na may kinalaman sa happiness mo at the same time. Kasi pag hindi ka masaya sa trabaho mo, yung sanity mo maapektuhan, baka masira ulo mo ron. O baka, alam mo yun, yung konsepto na baka hindi ka maging functioning, hindi maging full potential yung function mo kasi yung sanity mo i-appress. Diba? So, multiple factors yan eh. Hindi ko maiisa-isa sa'yo unless, eto lang, tulungan kita. So, ulitin mo yung tanong. Sige.
Multiple factors natin, cost and benefit analysis. Pero hindi ito magiging accurate kasi hindi ko alam kung ilang taon ka na. Hindi ko rin alam kung ano yung mga bagay na sobrang importante para sa'yo. Kung sobrang importante ba sa'yo ng peace of mind o sobrang importante sa'yo ng sobrang dami ng pera na hindi na masyadong sobrang importante ng peace of mind pang samantala. Kasi pag tumatanda ka, mas importante na ngayon isang panig kaysa sa kabila. Sige, go. Papipiliin kita doon sa komportable ka pero maliit ang sahod na may peace of mind o yung mag-struggle ka sa bagong pakikisama pero makakamit mo ang goal mo? Okay. Una, ano yung goal mo? Magkano yung hinahabol mo? Diba? Kasi it's as if para bang ang dating, dun sa unang option na ibinibigay mo, tatagal ka. Ngayon, ito naman ang tanong ko, bakit kasi tumatagal ka dito? Sa pagkuha mo ng goal mo dito. Kailangan mo rin at the same time, you have to have enough practicality kung bakit tumatagal ka rito sa pagkuha mo ng goal mo dito. Kasi kung nasa Poland ka na rin lang naman, ang laki ng sweldo dyan. Diba? Lilipat ka pa sa kabilang bansa na mas malaki ang sweldo, pero masasakit ang merong possibility na mas sumakit ang ulo mo dito. Diba? At the same time, itong isa na kailangan mong i-consider na, okay, tumatagal ako sa pag-abot ko ng pangarap ko. Malaki naman ang sweldo ko rito. Bakit tumatagal? Kahit malaki naman ang sweldo. Baka nagbibigay ng pera sa kung kani-kanino. O nagpapautang sa kung kani-kanino. Kasi sa Poland, at the same time, mataas ang cost of living. Pero based sa mga taong natanong ko, na mga nasa Poland din, na marami na rin naman ako nakausap ng mga taong nandiyan sa bansa na yan, majority ng mga Pilipino dyan, hindi talaga maluho sa personal nila. Merong iba na konti lang silang maluho sa personal. Pero ang general majority ng nasa Poland, nasa Amerika, nasa Europe, nasa Middle East, hindi mga tao maluluho ang majority, pero there are some exceptions to the rule, diba? Na ang majority hindi maluho, pero may mga ibang maluho. Hindi ko alam kung gaano kakaluho. Kailangan ko ngayong malaman kung gaano kakaluho dyan at ano-ano yung mga luho mo na baka pwede namang tanggalin. Pero hindi mo rin kasi 100% pwedeng tanggalin ang luho eh. Bakit? Kasi it will come at the cost of your sanity as well. Tangina, trabaho, ang dami mo ng pera, pero tangina, hindi mo mapakinabangan yung pera mo, nanlulumo ka ngayon kasi hindi mo makita yung pinaghirapan mo. Na lumalaki lang yung bank account mo, pero hindi mo makita on the physical aspect. Diba? Kailangan mo rin isama sa sistema yon. Ngayon, check mo. Dalawang bagay, diba? I-check mo, ito muna, kasi komportable ka na rito eh. Technically, ginawa mo ng comfort zone ito eh. Baka naman kasi sa comfort zone mo, baka hindi mo na kailangan lumabas. Kasi baka mapunta ka sa isang uncomfortable na situation that it will cost you your sanity, tapos tumawid ka na ng boundary, hindi ka na ngayon makabalik dun sa una. Now, you could have been happier, that you could have been making so much money na nandito ka sa panig na to, na komportable ka na, babawasan mo lang yung luho mo, versus tinawid mo ngayon yung kabila na mas maraming ang pera. Pero dahil sa sobrang taas ng stress level, mas kailangan mo ngayong gumastos para tanggalin yung stress, para I will say, para magluho, kasi ang pagluluho nakakatanggal din ng stress yun eh. Diba? Pero kailangan mo ring balansihin kasi yung magkabilang panig na, oo, nagluluho ka, pero hindi enough yung luho mo para ubusin lahat ng pera mo, o hindi enough yung luho mo para pabagalin ka papunta dun sa kung ano man yung inaabot mo. Di ba? Yun yung kailangan mo ngayong mga bagay na i-consider, na meron bang may sakit sa inyo sa pamilya kaya kailangan mo ng mas maraming pera, o ang hinahabol mo lang na goal bahay, kotse, at saka pera. Kasi yun ang karamihan ng mga Pilipino eh. Kung di nyo napapansin, ang karamihan ng mga Pilipino, ang hinahabol nila na goal kuno, bahay, pera, kotse. Tapos, ito pa problema, hindi magkaintindihan sa pera. Hindi na magkaintindihan sa kung ano bang kotse. Hindi na magkaintindihan sa kung ano bang bahay, gaano ba kalaki ang putang ng bahay na hinahabol mo. Kasi pag nagkaroon na sila ng pera, nakabili sila ng kotse, nakabili sila ng bahay, bumibili ng iba pang mga bahay. Bumibili ng iba pang mga kotse. Nagpaparami pa ng pera. Tapos hindi na ngayon magkaintindihan, habang buhay na lang silang paikot-ikot dun sa pakiramdam nila, lacking pa rin sila, nagkukulang pa rin sila sa pera na ipambibili nila ng bagong kotse without considering na yung bagong kotse, kapritsyo na lang. Yung mga bagong bahay, mga kapritsyo na lang. Mga bagong businesses, pwede mong maging kapritsyo ang business, na hindi naman na talaga nagmamatter, yung dami pa ng pera, nakikitain ng bagong business mo. Kasi nasusunog na ang kaluluwa mo, kaka-business mo. Nasusunog na yung mindset mo, kaka-business mo. Nasusunog na yung peace of mind mo sa dami ng problema ng putang inang mga bagong business at sa pinagbubuksan mo na kumikita. Pero it comes at the expense of your sanity. Hindi nyo kinoconsider yun. Na hindi pera ang pinaka-importanting bagay sa mundo. Hindi pera ang pinaka-importanting bagay sa mundo. Magkaintindihan muna, magkano ba talaga
yung hinahabol mo, na pag nakuha mo na yan, titigil ka na. And when I say ang titigil, hindi ang ibig sabihin, pipigilan mo yung sarili mo na kumita na ng pera, di ganun. Pero ibig ko sabihin, titigil ka na sa active income. Tapos ang gagawin mo, tuloy-tuloy na pumapasok sa iyo yung pera na yun, regular, na okay ka na ron, kahit umuwi ka na ng Pilipinas, papasok pa rin sa iyo yung pera na yun hanggang mamatay ka. Tapos gagawa ka na ng mabuti para sa sarili mo, para sa kaluluwa mo, para sa mga kapwa-tao mo, para sa bansa mo. Hindi magkaintindihan dyan sa magkano ba talaga yung hinahabol mo. Ang tawag nila dyan, point of abundance. Hindi magkaintindihan. Pero kung sana, inaalam nyo lang sana yung point of abundance, etong pera na to, pag pumapasok na sa akin ng tuloy-tuloy to, okay na ako tumigil sa mga mabibigat na trabaho, mga gusto ko na lang yung gagawin ko, tapos yung mga hindi ko gusto, babayad ako ng tao, sila gagawa no para sa akin, regardless if it's business or personal life. Hindi magkaintindihan Pero if you will only think about that concept, kung iisipin mo lang sana yung konsepto na kailan ba ako titigil? Kasi everything, anything too much is bad. Lahat ng sobra masama. Sobrang trabaho, masama sa katawan. Sobrang pera, iniibig mo na yung pera, pagkaganit na masama yan. Sobrang bahay, anong gagawin mo sa sobrang daming bahay? Sobrang negosyo, anong gagawin mo sa sobrang daming negosyo? Sobrang daming kotse, anong gagawin mo dyan? Nandun ako dumating ako sa ganung punto dami kong ganito. Ano magagawin ko rito sa mga to? Takina, kumakain lang ng maintenance ng mga to. Yung mga kotse lalo na, tsaka mga motor, malalaki. Takina, kumakain na ng pera Binabantayan ko. Siguraduhin hindi masisira. Kasi pag kinailangan ko, which is sa madalas na pagkakataon, sa loob ng isang taon, tangina halos 2-3 beses ko lang nagagamit. Minsan wala pa. Hanggang sa mag-aantay ka na lang talagang masira at mabulok. Pag worse, kapal lang pag Yung sap dito, lamig. Yung kapal lang pag. Worse. Yung nagbabayad ka na ng mga tao para lang i-maintain yung mga meron pa. Na lahat yun, puro kapritsyo na lang. Na-afford mo rin. Pero at the back of your mind, iniisip mo, baka ginagamit sa kapritsyo. At the back of your mind, iniisip mo, baka mabaka. At the back of your mind, baka masira kasi hindi ini-start. Baka bla bla. Ngayon, yun ngayon yung nabibigay sa'yo ng anxiety na hindi naman na kailangan. Diba? Alam mo, tama sabi sa Biblia Yung mga mahihirap, nakakakain, nakakatulog ng payapa. Pero yung mga mayayaman, hindi makatulog ng payapa sa gabi. Tama sabi ng Biblia. Alamin mo kung magkano ba talaga hinahabol mo. Kasi kaya mo tinatanong sa akin yan, baka hindi mo rin kasi alam magkano ba talaga hinahabol mo. O baka alam mo eksakto kung ano hinahabol mo, hindi mo lang talaga magawa doon sa lumang trabaho mo. Kasi because of multiple factors. O baka kaya mong gawin yan sa bagong trabaho mo, pero it will come at the expense of your sanity. O baka bata ka pa, kaya mo talaga yun. Yung kabila, yun talaga eksakto yung kailangan mo para matapos mo na ng mabilis lahat ng hinahabol mo. Tapos makakabalik ka na sa bansa natin. O madadala mo na sa lupa. Hindi ko alam. Ikaw lang ang makakaisip niya. Ngayon, yun ngayon ang gamitin mong guide. Cost and benefit analysis. Ilagay mo to dito sa isang panig ng papel. Ilagay mo yung kabila sa kabilang panig ng papel. Tapos, benefit, cost. Positive o negative. Positive o negative. Lahat yun, isa-isahin mo rito. Ganun din yung kabila, lahat yun, isa-isahin mo. Doon ka lang makakapag-desisyon. Base sa kung ano yung nag-make sense sa'yo. Kasi hindi kita kilala bilang tao. Yun ang sagot ko rin. Magandang umaga sa iyong Pilipinas. Ang sarap-sarap ng panahon ngayon. Napakakapal ng fog dito at napakalamig na rin ang panahon. Sarap, grabe. Dito na kapal ng fog din. Alas dito makita yung 7-Eleven. Tutok mo nga sa 7-Eleven. Kita pa ba? Ilaw na lang, sir. Kapal ng fog din. Sobra. Ang sarap-sarap ng panahon dito. Ito yung pinakamasarap ng panahon para kumain ng sinigang. Magandang umaga sa Pilipinas. Mahal na mahal.